Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Hello at isang magandang gabi po sa inyong lahat. Just call me Zaira. I am 35 years old ngayon at nakatira somewhere in Rizal. Matagal na po akong nakikinig sa inyong programa sa radyo at ilang taon na rin po akong subscriber ng inyong YouTube channel. Nagsimula po ito noong 2007, magi-18 years old na ako by that time. Sinanay kasi ako ng parents and family ko na monthly mag-celebrate ng birthday hanggang sa nasanay din po ako. Isang beses ay nag-celebrate ako with friends at dahil nga magi-18 na ako that time, medyo naging maluwag ang parents ko sa akin. Hinayaan nila ako mag-out of town kasama ng mga kaibigan ko. Natatandaan ko na nagpunta kami noon sa Tagaytay. Madaling araw kaming umalis noon, 12 a.m. to be exact. Kasi maloloko ang friends ko ng college at gusto raw nilang maka-experience ng creepy stuff. So ako naman ay game lang. May matutuluyan naman kami kasi doon kasi isa sa mga classmates ko, si Jay, ay mayroong rest house doon. Pero papadudot habang nasa biyahe kami, nakaramdam ako ng uneasiness na para bang may nagbabantay sa akin noon. Pero napakalabong mangyari noon kasi siksikan na kami sa sasakyan. Kausuhan pa ng tama raw FX noon. 10 kaming lahat, 5 babae, 5 lalaki. Nasa passenger seat ako noon since birthday celebrant nga ako noon. At ako ang may gastos ng pagkain. Ang driver namin ay babae, ang boyish na si Juvelin. Napakalabong may sumiksik pa sa sasakyan kasi 3 babae yung naka-occupy ng space sa gitnang part at ang isa pa doon ay isang dambuhala. Sa likod naman ay 5 silang lalaki na nagsisiksikan at puro mga gamit din nila ang nakalagay doon. Nakaramdam ako ng chills kasi ang lamig-lamig noon since solo ko ang aircon. Pero kahit na hindi okay ang feeling ko, ay binaliwala ko na lamang ito. Iniisip ko na baka part lamang yon ng mahabang biyahe. Samantala bandang 2:00 ng madaling araw malapit na kami sa pupuntahan namin, may nagham sa tenga ko, sa right side. Which is wala naman ng space doon kasi nga sakop ko ang buong passenger seat. Tapos may unan pa ako noon sa leg na natatakpan ang tenga ko. At sa kakatabi ko noon ay yung mismong bintana na. Pagtingin ko pa sa likod ay tulog si dambuhala. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ellie. Nagkibit balikat na lamang ako nang mapansin kong tulog ang 3 babae sa gitna. 3 a.m. na kami nakarating sa Tagaytay kasi nag-stop over kami. 3:13 nakarating kami ng sakto doon sa place nila Jay. Medyo may kalumaan yung place, pero ang cozy sa feeling. Hindi naman ganon ka-eerie yung feeling. Nagluto agad kaming mga girls noon. Then yung mga boys ay nagmi-mix na ng alak. Yung bahay nila Jay doon is nakatayo sa pabundok na part. Then malawak yung paligid. May mga ilaw-ilaw sa puno na nakasabit. Ang cute nga eh. Bandang 5:30 a.m. tapos na kaming mag-inom. Pero 6 a.m. na kami natulog noon. Kasi sign daw ang araw para matulog na kami. 9 a.m. nagising ako at uhaw na uhaw ako that time. Ako kasi yung tipong pag nakakainom, maaga talagang magigising with no hangover. Uhaw na uhaw lang. Samantalang lahat sila ay tulog pa. Papadudot papunta na ako sa kusina pero may naamoy akong amoy kape na para bang may nagtimpla noon doon.
Nilapit ko yung daliri ko sa takore pero wala akong naramdaman na init. Pagbalik ko dun sa kape, makikita mong umuusok pa talaga. Kinilabutan ako noon. Kasi sure na akong ako ang naunang nagising noon. Hindi ko na lamang pinakialamanan yung kapeng nakatimpla doon. 10 AM ay nagising si Jay. Nagkwentuhan kami at nakwento ko nga sa kanya yung about doon sa kape. Napangisi lang si Jay sa akin. Baka naman yung lover mo ang gumawa ng kape mo. Wika niya sa akin. What? Lover? Alam mo namang wala akong lover. Sagot ko. May lover ka. Matagal ko na yung napapansin. Sagot ni Jay sa akin. This time ay na-confuse na ako sa sinabing yon ng kaibigan ko. 3 years na tayong magkakilala at magkaibigan, Jay. Simula pa first year college, alam mong hindi ako basta-basta nagkakagusto sa isang lalaki. Sagot ko sa kanya. Napahagikik lang noon si Jay sa akin. Ngayon ka lang nagbiro sa akin ng ganyan. Bakit? Sino bang hinihinala mong lover ko sa mga kasama nating lalaki? Si Ryan? Si Michael? Obviously hindi si Monching kasi lalaki din ang type nun. At si Marco naman taken na. Dagdag ko pa. Sa puntong yon ay sumeryoso ang mukha ni Jay sa akin, Papa Dudut. Seriously, Zaira? Hindi mo siya nararamdaman? Hirit na tanong niya sa akin. Teka Jay, ano ba yung pinagsasabi mo? Naguguluhan ako sa iyo. Wika ko sa aking kaibigan. Pero bigla kong napansin na tumahimik si Jay at nanlalaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa aking likuran. Siyempre lumingon ako sa aking likod at wala naman ako nakitang kakaiba. Bumalik ako ng tingin kay Jay. Ganoon pa rin ang reaksyon niya. Para siyang nagulat o natakot sa kanyang reaksyon. Jay, anong problema? Uy, magsalita ka Jay. Wika ko sa kanya habang kinukuha ko ang atensyon niya. Bigla namang natauhan si Jay at sa puntong yon ay parang natakot na ang kanyang facial expression. Pero hindi na siya nagsalita pa, Papa Dudut. Tumayo na siya at nagtungo sa labas. Nang tanungin ko siya kung ano ang gagawin niya sa labas, ang sabi lang niya sa akin ay magsuswimming lamang siya. Umalis siya noon habang naguguluhan naman ako sa kanyang ikinikilos. Samantala habang tulog pa rin ang mga kasamahan ko, ay naroon lamang ako sa sala noon habang nag-i-internet gamit ang laptop ko. That time dial-up connection pa ang gamit ko noon at wala akong ginagawa lang noon kundi ang mag-browse ng kung ano-ano. Nagtataka pa rin ako sa mga sinabi ni Jay sa akin noon hanggang sa biglang may nagbalik sa mga alaala ko. Natatandaan ko ang isang insidente na mag-decide kaming magkakaibigan na mag-sleep over sa bahay ni Jay. Maggagabi na noon at naisipan kong bumili noon ng chicherya sa katapat nilang sari-sari store. Kaso hindi ko makita ang wallet ko. Akala ko pa nga noon ay nawala. After kong manghiram ng pambili noon kay Jay ay biglang may narinig kaming sumabog. Yung tindahan pala na katapat namin ang sumabog. Ang sabi yung ref daw ang sanhi ng pagsabog. Lumabas kaming magkakaibigan noon at kitang-kita namin na nasusunog na yung tindahan. May mga nasugatan din daw na mga tambay. Naisip ko, kung nakita ko kaagad ang wallet ko at bumili doon sa sari-sari store, ay makakasama pala ako sa mga nasabugan. Mabilis namang naapula ang sunog sa katapat naming tindahan. Kaya nagpasya na kaming magkakaibigan na pumasok na sa loob ng bahay. Pero pagpasok namin ay nakita ko si Jay na seryosong nakatingin sa akin. Tinanong ko siya kung bakit. Pero ang sabi lang niya sa akin noon ay may aninong pumipigil sa akin na lumabas ng bahay. Medyo kinilabutan ako sa pagkarinig ko ng mga sinabi sa akin ng kaibigan ko. Pero binaliwala ko lamang yon at iniisip na baka ginugood time lamang ako ni Jay. Samantala naalala ko rin noong second year college pa ako. Nasa suicidal stage ako noon kasi hirap ako sa academics at nataon ding may problemang pinansyal. Ang pamilya ko dahil natanggal noon sa trabaho si mama. Habang si papa ay nabaon sa utang kaya kailangan niyang magdoble kayod sa trabaho para makabayad. Sa kakaisip ko ay may nakabundol sa akin na sasakyan. Nung una sabi ko pa ay salamat kasi nabundol ako.
Ang daming nawalang dugo sa akin. Type AB ang dugo ko. Medyo mahirap makahanap ng blood type ko noon pero pag check ng doktor ng blood count ko ay nag-stable daw bigla. Milagro kumbaga. I was unconscious that time so hindi ko alam how did that happen. Pero may time na alam kong nagising ako at medyo groggy ako. May humahaplos daw ng mukha ko. Matangkad na mistiso ang lalambot pa ng kamay at ang tangos ng ilong. Pero blurry yung vision ko noon so hindi ko alam kung sino ba talaga yon. Kung yung si Papa ko ba yon o si Kuya Marky pero malaman lamang ko na nasa work si Kuya noon at OT siya so hindi makakapunta. Si Papa naman ay wala noon kasi pinadala sa isa pa nilang company meeting at hindi makakapunta. Ang explanation nila sa akin noon is baka nag-hallucinate ako dahil sa anesthesia. Okay, back to the story. Nagising na kami lahat bandang alas 12 ng tanghali at nagluto na kami ng lunch habang isa-isang naliligo. Yung iba kasi after ng lunch ay mag-stroll pa kung saan-saan. The day went well pero papadudot bumalik ulit ang uneasiness ko. Bigla akong nakaramdam ng presensya na malapit sa akin. Hindi ko siya nakikita pero alam kong nasa tabi ko lamang siya. Kinilabutan na rin ako that time kaya nagpasya na lamang akong sumama sa mga kaibigan kong lalabas para maggala-gala sa Tagaytay. Alas 5 ng hapon lahat ng kaibigan ko ay masaya. Maliban lang sa akin na parang napapranking. Kasi papadudot ramdam ko talaga na parang may nakatayo sa likod ko at binabantayan ako. Napansin naman ako ng mga kaibigan ko. Uy Zaira, ano nangyari sa'yo? Bakit parang hindi ka mapakali dyan? Usisa ni Ellie sa akin. Nahihilo ka ba? Usisa naman ni Monching. Nakita naman ako ni Jay pero mas nagtaka ako sa kanya sa naging reaksyon niya. Para kasi siyang nagulat habang nakatingin sa kung anumang bagay na nasa likuran ko. Pero nawala ang atensyon ng mga kaibigan ko sa akin nang magaya ang kaibigan kong si Raya na bumili kami ng mais na may butter at powdered cheese. Siyempre naguunahan silang makabili noon sa tindero na nakakariton lamang. Ayoko sanang bumili kasi wala akong ganang kumain pero nilibre ako noon ni Ellie. Pagkatapos bumili ay naglakad na kami pauwi. Kaso ewan ko ba papadudot. Parang biglang may tumabig sa kamay ko na may hawak na mais. Nabitawan ko tuloy yung pagkain ko at tumapon yon sa kalsada. Nang hinayang pa nga noon si Ellie kasi sana kinain na lang daw niya. Pero papadudot makalipas lamang ng ilang minuto ay bigla na lamang sumakit ang mga tiyan nila. Maliban sa akin. Ang sabi ni Jay ay mukhang madumi o contaminated yung mais na nabili namin doon sa tindero. At dahil nga sa biglang sumakit ang tiyan ng mga kaibigan ko papadudot, ay napilitan na kaming umuwi sa rest house. Tandang-tanda ko pa nga na nagunahan pa sila doon sa CR dahil nadudumi silang lahat. Buti na lamang 3 ang CR ng rest house. Anyway, okay naman pagkatapos noon. Back to kasiyahan ulit kami ng gabi papadudot. As usual ay nagluto ang mga girls ng hapunan. Habang yung mga lalaki ayun busy sa pagtatampisaw sa pool. Kaso papadudot noong besperas ng 18th birthday ko. Alas 2 na ako ng madaling araw nakatulog noon. May lalaki sa panaginip ko. And he was carrying me. Ang amo ng mukha niya papadudot. Malambot ang kamay, mistiso at feeling ko nga ay nasa ibang bansa ako noon. Kasi para kaming nasa paradise. Nasa kama daw ako na puti na napapalibutan ng rose petals na kulay puti din at saka pula. Para kaming nag-honeymoon. Ang natatandaan ko na lamang sa sinabi niya noon ay babalik siya. Pag hindi okay ang daloy ng buhay ko. At yun nga nagising ako noon na masaya hanggang sa natapos ang outing namin at bumalik kami sa kanya-kanya naming bahay. Pero napaisip ako noon
kung sino yung lalaking nasa panaginip ko, Papa Dudut. Tandang-tanda ko pa noon ang itsura niya. Basta ang gwapo niya. At kung nakikurious kayo sa itsura niya ay para siyang si Kapuso actor Yasser Marta. Ganon ang peg ng itsura niya. Actually, parang mas gwapo pa nga. Anyway, fast forward to my 24th birthday, Papa Dudut. Eksakto, 12:00 ng hating gabi. Nagising ako. As in, eksaktong-eksakto. Doon na tuluyan na siyang nagpakita sa akin. Nakatabi sa akin, nakahiga din sa kama ko. Natakot ako noon, bigla akong tumayo at lumabas ng bahay namin. Sumakay ako sa sasakyan at pinuntahan ko yung boyfriend ko noon, si Jethro. Sasabihin ko na lang na gusto kong mag-celebrate ng birthday kasama siya sa isang fast food chain. Habang nagkakape kaming dalawa ay naalala kong naiwan ko pala ang phone ko na nagcha-charge sa tabi ng kama ko. Pagdating ko sa kanila ay kumatok na ako. Since kilala naman ako sa kanila kasi 2 years na din kami. At alam nila na buong buwan ako kung mag-celebrate ng birthday. Sasabihin ko na lang sana, Papa Dudut, sa kanila na usapan namin na magkakape kami ng 12 AM kaso ang nagbukas ng pinto is yung utol niya. Ang sabi wala daw ang kuya niya. Nasa inuman sa kabilang kanto lamang. Napansin siguro ng utol niya na medyo uneasy ako at sinamahan niya ako doon. Pero sa gitna ng daan ay nakasalubong namin si Jethro na pasuray-suray sa daan dahil sa kalasingan kaya ayon, agad siyang inalalayan ng kapatid niya. Pero bago kami bumalik sa bahay ng boyfriend ko ay may natanaw akong lalaki na nakatayo sa hindi kalayuan. Kahit malayo ay namukhaan ko yon kaagad. Siya yung lalaking katabi ko lamang kanina sa kama. Siya rin yung lalaking madalas na nasa panaginip ko. Pero this time ay gising siya at nakatingin sa akin na para bang nagsiselos sa amin ni Jethro. Pagbalik sa bahay, hinayaan ko na lamang matulog si Jethro sa sopa habang ako ay nakiusap na doon na lamang matulog sa bahay nila. Agad naman pumayag ang utol ng boyfriend ko at kahit madaling araw ay umorder pa kami ng pagkain sa fast food. Nang mga panahong yon ay tinatawagan pa namin ng fast food kung magpapadeliver kami ng pagkain. Yun nga, habang kausap ng utol ni Jethro ang operator sa telepono ay nagpa siya akong lumapit at sumilip noon sa bintana. Pero Papa Dudut, nanginig talaga ang buong katawan ko sa sobrang takot dahil nakita ko yung misteryosong lalaki na nakatayo na sa mismong pinto habang nakatingin ito sa akin sa bintana. Hindi naman nakakatakot ang tingin niya pero hindi mo pa rin maiiwasan ang kabahan. Kasi hindi ko kilala yung lalaki at lalong hindi ko alam kung tao ba siya o ano. Pero natigilan ako dahil napansin ko sa mga mata niya na parang may gusto siyang ipahiwatig sa akin. Tapos naalala ko pa yung mga sinabi niya noon sa panaginip ko na babalik siya kapag nawawala sa direksyon ang buhay ko. Ano kaya ang ibig sabihin niya doon? Ibig bang sabihin ay wala bang direksyon ang buhay ko noong mga panahong yon? Napatingin ako kay Jethro na natutulog sa sofa. Biglang pumasok sa isip ko. Si Jethro ba kaya ang makakapalaran ko? Magtatagal ba ang aming relasyon? O tama ba ang desisyon ko na piliin siyang mahalin? Nang bumalik ako ng tingin sa bintana ay wala na doon ang lalaki. Tapos na ring makipag-usap ang utol ni Jethro sa phone at ang sabi niya sa akin ay naka-order na raw siya ng pagkain. 30 minutes after ay dumating ang order naming pagkain at eksaktong nagising si Jethro. Ako na nagtimpla ng kape para sa boyfriend ko para mawala ang kalasingan niya. At nang medyo umayos na ang lagay ni Jethro ay nag-celebrate kaming tatlo ng utol niya ng aking 24th birthday. Papa Dudut, sa loob ng halos 1 year ay hindi na nagpakita ang misteryosong lalaki sa akin. Akala ko ay okay na, tapos na, pero nagkamali ako. Dumating ang 25th birthday ko, natatandaan ko na tanghali noon nakaidlip ako. Nasa bahay lamang ako noon kasi working na ako
at humingi ako ng leave noon dahil nga isang buwan ako kung mag-celebrate. Naisip ko na yung araw na yon is magpapahinga ko. As in wala akong gagawin kundi ang mag-spend ng time by myself sa bahay. Manonood ng movies then matutulog, magluluto, mga ganong bagay lang. Pero habang natutulog ako, nanaginip ako noon. Nandun na naman yung unidentified guy na hindi ko alam kung stalker ko ba o lover. Basta galit siya. Nagwawala at nagsisisigaw tapos ay nagbabasag siya ng kung ano-ano. Sabi niya ang tagal niya akong hinintay tapos ay ginagago lang daw ako ni Jethro na fiancé ko na ng time na yon. Everything was fine, nakala ko ay hindi na siya babalik. Pinilit kong maging maayos ang buhay ko para lamang hindi ko na siya makita. Pero eto siya ngayon sa 25th birthday ko at nagpapakita siya ulit pero galit na galit. Guys, don't get me wrong. Ang gwapo-gwapo niya talaga but that's not the point. Hindi ko alam kung ano siya, tao ba siya, engkanto, halimaw o demonyo. Naalala ko pa nga yung sabi ni Jay sa akin na parati daw akong may kasamang anino. May savior daw ako. Nakakatakot. Kinikilabutan na ako noon, Papa Dudut. Tapos ayun na nga, he was forcing me to have sex with him in my dreams. Natatakot ako. Pero sinubukan kong manlaban sa kanya. Kaso Papa Dudut, hindi ko kinaya dahil napakalakas niya. Hanggang sa he was raping me na nga. Umiiyak daw ako noon sa panaginip ko tapos nilambing niya ako after. Tulala lang daw ako noon at umiiyak. Sabi niya sa akin ay babantayan niya kami. Hindi ko naman nagets yung sinabi niyang kami. Hanggang sa magtatatlong buwan na, wala akong kalam-alam na buntis na pala ako. Nung una iniisip ko na baka delayed lamang ako. Pero yung symptoms ng pagbubuntis ay nakikita ko na. Nalaman ko na rin ang kagaguhan ni Jethro, he was cheating on me na pala bago pa ako mag-birthday. Tinago ko na lamang sa kanya yung pagbubuntis ko para wala na siyang masabi pa. Pero nalaman din niya kinalaunan at inangkin niyang anak niya yon. Pero Papa Dudut, hindi ko talaga sure kung si Jethro talaga ang ama ng dinadala ko o yung misteryosong lalaking nagpapakita sa akin. Sa kabilang banda ay nagkabalikan din kami ni Jethro at nagpakasal bago ako manganak. Very proud ang asawa ko noon kasi tatay na siya, pero Papa Dudut, kahit na hindi ako kumbinsido na si Jethro ang ama, ay ramdam ko na ang tatay ng anak ko ay walang iba kundi yung unidentified lover ko. Samantala pinangalanan kong Blair Andrew Mitchell ang anak kong lalaki. Blair for short. Normal naman ang lahat pero Papa Dudut, noong bago mag first birthday si Blair ay nakapansin ako ng kakaiba sa anak ko. Madalas ko na kasi siyang nakikitang humahagikik ng mag-isa habang nakatingin sa kawalan. Kahawig din niya yung lalaki. Pero natatakot ako. Baka kung mapano yung anak ko, hindi ba? Hanggang lumipas nga ang mga araw, lumabas na ang pagiging seryoso at reserved ng anak ko. Mature na rin siyang mag-isip. Ibang-iba sa mga bata ang kaidaran niya. Noong magsimulang magsalita na si Blair ay palagi na siyang nagkukwento sa akin na kinakausap niyang palagi ang tatay niya. Ang akala ko Papa Dudut nung una ay si Jethro ang tinutukoy niya. Pero nagkamali ako dahil ibang pangalan ang binabanggit niya. Anong sabi mo anak? Anong pangalan kamo ng tatay mo? Ulit kong tanong sa kanya. Seravi Drashario. Kung hindi ako nagkakamali, yan yung eksaktong pagkakasabi niya. Ang pangalan ng tatay mo, Jethro, hindi Seravi. Paglilinaw ko sa aking anak. Pero hindi na tinag si Blair. Hindi ko po siya tatay mama. Ang papa ko ay si Seravi Drashario. Kilala niyo po siya ma. Madalas po siyang magpakita sa inyo. Sabi pa ng anak ko. Nakaramdam naman ako ng panghihilakbot noon Papa Dudut. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko at kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Mama, nandito po si Papa, nasa likod ninyo. Biglang sabi ni Grace sa akin. Kinilabutan naman ako dahil naramdaman ko ang presensya niya sa aking likuran. Tapos ay dahan-dahan niya akong niyakap mula sa likuran.
Hindi ko magawang tumingin noon kasi natatakot na ako, kaya pinikit ko na lamang ang mga mata ko. Tapos naramdaman kong may dahan-dahang umalik sa liig ko at sa bato ko. Mama, wag po kayong matakot, mabait po siya. Hindi niya po kayo sasaktan. Mahal na mahal niya po kayo, sabi pa ng anak kong si Claire. Pagkatapos noon ay lumapit na ako sa pare at sa mga albularyo para mapaalis lamang ang aking misteryosong mangingibig. Pero wala ring nangyari. Nanatili ang lalaking yon sa buhay ko kahit madalas ay hindi ko siya nakikita ay palagi kong nararamdaman ang kanyang presensya. Papadudot hanggang ngayon ay hindi pa rin alam ni Jethro ang tungkol sa nangyayari sa akin. Wala po akong lakas ng loob na sabihin sa kanya, besides sa ngayon ay parang ayaw ko nang mawala ang misteryosong lalaking yon sa akin. Sa kabilang banda, okay naman ang relasyon ni Jethro at Claire bilang mag-ama. Pero nananatili pa rin misteryoso sa akin ang anak ko. Ngayong 8 years old na siya, madalas niyang kinikwento sa akin na nakikita raw niya ang mga multo at iba pang mga nilalang. Pero hindi raw siya natatakot dahil palaging nakabantay daw sa kanya ang tatay niyang si Sarah V. Samantala hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong klaseng nilalang si Sarah V. Kapag tinatanong ko kasi ang anak ko, ang sabi lang niya ay mabait daw na nilalang ang kanyang ama, pero syempre hindi pa rin ako makampante. At netong 2023 lang ay na-curious akong ipa-DNA test na Jethro at Claire nang hindi nila alam. At alam mo papadudod kung ano ang lumabas na resulta. Hindi mag-ama sina Jethro at Claire. Agad kong tinapon ng DNA documents para hindi makarating ito kina Jethro at Claire. Pero gulong-gulo ako papadudot kasi biologically si Jethro lang ang lalaking nakaniig ko. Wala na pong iba. Kaya paanong may nakalusot na iba? Papadudot sa iyo ko lamang shinare ito ng buo. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko hanggang ngayon. At hindi ko alam kung paniniwalaan ba ako ng mga listeners ninyo o hindi. May pagkakataon na shinare ko na ito sa iba pero hindi detalyado. Di tulad ng pinadala ko sa inyo ngayon. Sa tingin ninyo anong klaseng nilalang po si Sarah V? Hanggang ngayon unidentified o hindi ko pa rin matukoy kung anong klaseng nilalang ang ama ng anak ko. Papadudot hanggang dito na lamang ang sulat ko at sana'y mabasa po ninyo at makarating sa inyong himpilan. Maraming salamat at sana'y magkita tayo in the future. God bless. Lubos na nagpapasalamat, Zaira. Napakinggan natin ang totoong kwento ni Zaira, isang babaeng naguguluhan dahil hindi niya matukoy kung ano bang klaseng nilalang ang nakabuntis sa kanya na siyang ama ngayon ng anak niyang si Claire. Oo, naiintindihan ko kayo mga ka-online. May iba talaga sa inyo ang may hirapan ang paniwalaan si Zaira. Pero anuman ang totoo ay umaasa tayo na sana'y magkaroon ng kasagutan ng mga tanong niya para sa kaluluwag ng kanyang kalooban. Mahirap ang kanyang pinagdaraanan lalo pat kung iisipin natin ay biktima siya ng rape at hindi rin natin alam kung ano ang tunay na pakay ng misteryosong lalaking nakabuntis kay Zaira. Ano pa man ang totoo, ang may papayo ng natin kay Zaira ay pray and be devoted kay God. Huwag ka ring mahihiyang magpakonsulta sa mga espesyalista o humingi ng advices sa mga counselors. Mainam din na sabihin mo rin kay Jethro ang pinagdaraanan mo. Malay natin ay makatulong siya sa iyo. Tingin namin Zaira ay nasa troubled situation ka. Kailangan mo na makakausap, kailangan mo ng makakasama. Huwag kang mahiya sa asawa mo, mag-usap kayo. Kung nahihiya ka mang sabihin sa kanya ang totoo ay kausapin mo lang siya. Create new memories together. Subukan mong lumabas na kasama siya. Bukod din sa espesyalista, subukan mo rin kumonsulta o humingi ng tulong sa mga pare, pastor o sa mga taong may matitibay na pananampalataya sa Diyos. Kami dito sa Papa Dudut Stories ay maasa na balang araw ay malalampasan mo din ang mga pagsubok na yan sa buhay mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanapin po ang Gianna Vlogs. Ganon din ang Kaistorya YouTube channel. Muli maraming salamat po. Ang buhay ay
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.